Namulat si Cirilo sa isang kulturang may matatag na samahan. Isang tribo ito sa Kalinga. Meron kaming ugali na walang iwanan. Kung may mangyari sa tribo namin, ay lahat kami maghiganti kumbaga. Sa kultura namin, meron kaming mga covenant. Kumbaga, mayroong peace pact holder sa amin na yung humahawak ng covenant namin. Halimbawa, ikaw at ako, yun meron kaming usapan na kapag pinatay ng katribo mo ang katribo ko, ikaw ang papatay sa katribo mo. Ganun. Kapag hindi mo ginawa yan, yung covenant masisira. Dumating ang panahon na nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng tribo ni Cirilo at ng ibang angkan. Nakapatay kasi ang tatlong kalahi ni Cirilo dahil sa kaguluhang nagmula sa pagkakabaril ng isang estudyante. Naging mitsa ito upang magwakas ang kanilang kasunduang pangkapayapaan. Nagpatuloy ang paghihiganti ng dalawang angkan. Yung mga parents namin pupunta sana sa hospital, dadalhin yung mga dalawang bata na may sakit. Pero nandun sila sa kalagitnaan ng daan, dun sa may ilog, dun sila tinambangan. Yung immediate family ko doon na ay 7, father at mother ko. Talagang namatay sila at 2 lang nakaligtas doon. Si Tia, pinagtay ako. Ano pinapapatay? Siyempre kami sa ilog. Saang ilog yan? Tara, samahan niyo ako! Sa kagustuhang makaganti ni Cirilo, iniwan niya ang kanilang lugar upang makipagsapalaran sa bagong nilipatan. Doon ay pumasok siya bilang security guard. Ang plano ko talaga, makakuha ng pera para makapagbili ako ng armas na malakas. Para pagbalik ko, kahit mamatay man ako, importante makarami ako. Siyempre, pang-araw ako noon, nagtitira ako ng mga 4:00. Anong ginagawa mo dyan? Sabi ng misis ko, may tumawag sa kanila, sino yung tumawag? Pastor daw. Bible study? Alam mo ba yan? Curious ako doon. Punta ako doon, nakita ko. Kumakanta naman siya. Tapos ang nararamdaman ko, para akong giniginaw. Hindi ko talaga maintindihan. Tumayo ako, umuwi ako doon sa amin. Lumipas ang mga araw na nangibabaw kay Cirilo ang planong maisagawa ang masamang binabalak. Subalit, bago pa man niya maisagawa ito, 2 lalaki ang bumisita sa kanyang tinitirahan. Brother, pwede ba kaming pumasok? Yun ang talagang yung word na yun na brother, sinabi sa akin. Talagang na-shock ako doon. Tapos parang magaan ang pakiramdam ko. Parang nasalita yung sasabi. Parang gustong-gusto kong marinig. Sabi niya, brother, pinadala kami ng Diyos o Panginoon dito. Doon din ako na-shock. Bakit ganito ang mga sinasabi ng mga ito? Parang nagtataka talaga ako. Sabi ko, alam mo, parang hindi ako naniniwala sa mga sinasabi niyo na pagmamahal ng Diyos. Sabi niyo, mahal ako ng Panginoon. Ang Panginoon ay mapagmahal. Bakit niya hinayaan yung pamilya ko, walang kalaban-laban, namatay sila? Alam mo, kapag sinagot namin sa sarili naming kaisipan, baka hindi tayo magkakaintindihan. Kung naniniwala ka na may Diyos, naniniwala ka ba na itong Bibliang ito ay salita ng Diyos? Oo. Kaya dito namin sasagutin tanong mo. Ang tagpong iyon ang nagbigay kasagutan sa maraming katanungan ni Cirilo. Nasumpungan niya ang pagmamahal ng Diyos. Tinanggap niya ang Panginoon bilang tagapagligtas ng kanyang buhay. Natanggap ko ng Panginoon na bilang tagapagligtas na Panginoon ko. Kung naramdaman na siya lang pwedeng makapagbigay ng katahimikan, kapayapaan sa buhay ng isang tao. Kalakip ng pagbabago. Pinatawad na rin niya ang mga taong nasa likod ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ngayon, talagang I'm very bold na magsasabi sa mga kababayan ko na wala na tayong ibang takbuhan kundi ang Diyos. Hindi ako binigo ng Diyos sa hinahanap ko na baril. Kaya lang iniba ang binigay na baril sa akin. Na kung saan ang baril na yun isang Biblia. Na kung iputok ko at kung sino ang matatamaan, siya ang mabubuhay.
At kung iputok ko at hindi siya matamaan, siya ang mamamatay. Yun ang pagkaiba ng baril na bigay ng Diyos sa akin.